Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong article ng Daily Tribune. Tungkol ito sa karanasan ni Arnold Clavio, ang reporter o anchor man ng GMA News. Dako, I don't know kung nakita ito ni Claire Castro, baka sabi niya isolated case o hindi niya nakita. Ito po, ninakawan, robbery, Igan Rob, ninakawan, broad daylight sa isang gasoline station. Igan Rob by Alex Brosas. Okay, no one, it seems, is safe anymore from robbery. Wala nang ligtas from robbery. Not even a popular broadcaster like Arnold Clavio, more popularly known as Igan among televiewers. Clavio took to Facebook to share his unfortunate encounter that happened early this morning, June 25. So kahapon ito nangyari. First of all, sabi niya, sinare niya sa kanyang Facebook account, "Thank you everyone for your concern. I'm okay. Just a little shaken up, but I'm recovering. I'm okay." Sabi niya sa kanyang social media account. For those of you who don't know what happened, I was robbed. Ninakawan. Kung ninakaw, parang hold up na rin, di ba? I was robbed this morning at the gas station. Ano pa? I gathered myself together. My hands were still shaking. I was dizzy and I honestly think I was in shock. So talagang apektado siya dahil nanginginig in shock. While my money was gone. Hindi naman niya sinabi magkano. Sa tingin ko malaking halaga ito Kasi ang nawala lang 5,000, baliwala yun sa kanya. Kaya lang kung malaki-laki, 6 digits, talagang manginginig ka. While my money was gone, Clavio praised the fast reaction when he reported the matter to the police. So may dumating na police, kaya lang tapos na. Nawala na yung kwarta na nakawan na siya. So what's the use na wala, I don't know, sana mahuli ka agad yung mga Sabi niya, I called the police. They were fantastic. The 5 minutes action is really an effect. I called for medical assistance as my blood pressure shoot up to high levels. Talagang natraw mo siya dahil dizzy. Nahihilo. The police asked me if I can identify the culprit. I said yes. He further said. Ano pa? So, again, hello Auntie Claire. Nakita kaya ito na Auntie Claire? Hindi niya nasaksihan So, isolated incident ba ito? I think 3 or 4 days ago, nakabasa ako ng post sa isang mainstream media. Hindi ko na matandaan kung Philippine Star ba o News 5. Ang crime rate for the first 6 months bumaba ng 23%. So, ibig sabihin, mas naging tahimik ang pamumuhay ng Pilipino kung bumaba ng 23%. So, siguro nga, isolated incident lang ito nangyari kay Arnold Clavio. Okay, magbasa tayo sa comments. Avery Navi, sabi niya, buhay ka pa naman kasi safe pa rin ang Pilipinas, sabi ng Auntie Claire. Sabi ko na nga damay talaga sa Auntie Claire dahil bumababa daw ang crime rate, kaya safe tayo. Ito na nga. Sige, safe pa rin. Kaya lang, inaamin ni
Secretary, DILG Secretary John B. Crimolia sa gathering ng mga tourism stakeholders na natatakot ang mga tao, meaning mga turista. Natatakot ang mga tao magbisita sa Pilipinas dahil perception nila hindi sila ligtas sa Pilipinas. Kaya, yung Travel Safe na platform o research group ba yun? Lumabas na ang Pilipinas ang pinaka-delikadong bansa na puntahan ng mga turista. At inamin naman ni Secretary Rimulya na he failed his job. Siguro, may promise. Kaya, may promise yan ang DILG mag-i-invest ng malaki para maging one of the safest country daw ang Pilipinas in the world for tourists and for us. At ang plano, maglalagay daw ng CCTV camera every 1,000 square meters ba yun? Pupunuin nila ng CCTV camera ang Pilipinas. So, I don't know kung magiging effective ba yun. Kasi kung ako yung kawatan, alam kong may CCTV camera, mag-helmet lang ko o maglagay ko ng face mask o whatever, cover my face. Pwede, mahirapan na nila akong ma-identify. So, I don't know kung effective ba yung CCTV camera. Siguro. So, ayun, 911. Palalakasin daw nilang 911 sa mga major cities in the Philippines, pati ang Davao. Kaya lang, nakakahiya dahil ang Davao, matagal na, 2002 pa na-establish. Fully functional na ang 911 sa Davao. Sinasabi ng Secretary of DILG na i-establish pa daw nila ang 911 sa Davao City na matagal ng functional. Anyway, good luck. Sana hindi mangyari sa atin itong nangyari kay Arnold Clavio na isolated incident lang ito. So, call out tayo kay Auntie Claire. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Na ni si Angkol na nataga-ano Giero o mag-atop na siya karon. Kayo sa pagtunong si na ang mataga-anog sin nga inabang kay aron daghan sad kog mapandayan. Tiya ata alam sa CR ko ano kagi. At yung taga I think ko amin tag budget. Oo, sa budget tabay. Oo, pamba. Inabangan ka. Pag-ibig. Ilang kumata ki magkapatid. Utang ki. Dahil ka O karon naman na gyud si Angkol sa pag-atop sa balay. Nindot kayo. O karon ate, unsa imong masulti nga nataga ang Kagiero, Linsen, Pako nga nakaatop na gid ka? ang una nga akong gapasalamatan ang Ginoo nga gigamit niya si Sir nga ang para sa amo ang kuan parehas amo ang mga kuan way kaya nga ibalik ugsin matabangan ug salamat usab sa nagvideo sila nga nagtabang pod na alalay ni Sir nga kuan sila ang makapakita ni Sir kung kinsa gid ang tao nga natabangan ni Sir ug kuan manghinaot sad ko nga daghan pa ang matabangan ni Sir nga sama nimo sama sa ako nga kuan nagkinahanglan og tabang
Salamat gid kaayo sir, hinaot nga ang Ginoo na ang balo sa imuha, magpanalangin og ilabi na